This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF. Anak ko yan! Manang-mana ka talaga sa mama mo. Ang mama ng bayan, ang mama nyo, ang mama nating lahat. Mama mo Colleen Podcast. Mama mo, Colleen. Hello sa mga bebe ko. Gulat kayo, no? Yes! Familiar yung boses na naririnig nyo ngayon. Hindi na lang po tayo napapakinggan sa 91.5 Win Radio Manila, Heart to Heart with Mama Colleen, dahil may podcast na ang mama mo, Colleen Podcast! Yay! Ayan, so welcome sa ating podcast na kung saan bilang mama nyong lahat. Ayan, pag-uusapan po natin sa podcast na ito lahat ng pwedeng pag-usapan, anything under the moon. Kasi gabi na po, di ba? Anything under the moon. At syempre, sari-saring kwentong pampamilya, pag-ibig, mga pinagdadaanan sa buhay. Meron din tayo pag-uusapan dito na usaping ina. Meron din kababalaghan at marami pang iba. So, ayun na nga mga bebe ko. Welcome to Mama Mo Colleen Podcast. Ayan. So, sa wakas po, it's Friday again. Ayan, Friday na naman. Ito yung excited tayong lahat eh. Oo, bakit ba tayo excited? Syempre, excited na magpahinga o excited na maglaba. O diba? Excited maglaba, yun totoo. O diba? Parang hindi naman nakaka-excite yan, Mama Colleen. Oo, pero hindi, excited tayo pag weekend kasi ako personally, I'm excited every Friday, lalo na pagpapunta na ng Sabado yan. Kasi nga, ito yung nilulook forward ko na family time. Oo, na talagang bonding, gala dito, gala doon, gastos dito, gastos doon. Gastos talaga. Aminin natin magastos talaga yung weekend, di ba? Pero sulit. Alam nyo, isa sa gusto kong sabihin sa inyo na ang weekend talagang dapat sulitin natin yan with our family because life is too short. Kailangan i-enjoy natin yan. Oo, medyo magastos. Sabi nga nila, pag nasa trabaho ka, medyo tipid ka. Pag nasa bahay ka, mapapagastos ka talaga. Pero iba kasi talaga yung gumagawa tayo ng memories with the family. Life is too short, so enjoy. But anyway, wag muna natin pag-usapan yung tungkol sa weekend kasi Friday pa lang, pag-usapan na natin yung mga storya ng buhay nyo. Again, dito po sa Mama Mo Colleen Podcast. So, open na po. Ano to? Karinderya po tayo na. Meron na po tayong social media accounts. Mamaya sasabihin ko yan para kung meron kayong gustong ikwento kay mama mo, meron kayong gustong itanong kay mama mo kasi etong podcast na to, pwede po kayo magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Kahit ano, pwede natin pag-usapan dito. So, meron po tayong social media accounts na kung saan pwede nyo po akong makontak. O, diba? So, mamaya po, sasabihin ko yan. But for now, eto muna, pag-usapan na po natin yung tungkol sa mga topic na talagang relate much ka rito. Una sa lahat, eto na, ang topic natin, first ever topic natin for our first ever episode. Hoy, first ever episode, kinikilabutan ako. Ayan na, ang ating topic for today, I'm sure, makaka-relate ang lahat, 'di ba? Yung salitang proud. Oo, proud. Ito muna sa mga mother, sa mga parents, sa mga father, mga magulang na nakikinig ngayon. Kapag ka naririnig natin yung salitang proud, 'di ba? Parang lahat tayo gusto natin marinig ito eh. As parents, we wanna hear na yung mga anak natin, proud sila sa atin. Kumbaga, lagi nating gustong marinig na, Mama, you're the best. Papa, you're the best. Ano ba yung mga gusto mong marinig sa iyong mga anak, 'di ba? Aside sa Mama, you're the best. Ako favorite ko naririnig 'yon. Somehow no, ewan ko kung ako lang ba 'to, pero I'm sure maraming nakaka-relate dito. Pag sinasabihan kayo ng anak ninyo na, Mama, I'm so proud of you. Mama, thank you. You're the best. Kinikilig ka rin ba? Oo, ako kinikilig talaga ako. Minsan nga may pagluha pa. May pag-teary-eyed on the left side.
O, diba? Kinikilig ako. Pero ikaw ba, kinikilig ka rin ba? Lalo na, as in, nakakadurog siya ng parang, alam mo yun, natitiri-eye talaga ako whenever sasabihin ng anak ko na, you're the best mom. O, diba? Ano yung gusto mong marinig pa sa mga anak mo bukod sa you're the best? Ayan. So, mamaya po, no, sa mga nakikinig din sa atin dito sa Spotify na mga anak, may tanong din ako sa inyo. Standby lang kayo dyan. But kausapin ko muna yung mga parents who's listening right now. So anyway, nangalap kami. Ang lalim nung nangalap. Ang Tagalog talaga. Oo, dapat wala we search, we crowd source. Basta yun. Nag-post ako isang araw. One day, isang araw. Ang kulit mo, Mama Colleen! Sabi ko nga sa iyo hindi po ito typical mom na naririnig ninyo, na nananermoy. Ang kausap niyo po ngayon, ang naririnig niyo po ngayon is cool mom ng Spotify, si Mama Colleen. So anyway, back to my topic. Ano nga yung, parang nangalap ako, talaga nangalap yung term ko Oo, ng mga, ano yung mga gusto nyong marinig sa anak ninyo. At eto, yung mga nakuha natin na mga sagot. Actually, ang dami pong entry. Grabe! Ang dami talaga. Pero, syempre, kulang ang oras natin para basahin natin. So, kinuha namin yung best of the best. Pero huwag magtatampo yung iba. Lahat kayo best. O, kinuha lang natin yung mga nahugot natin. Alright? So, eto, sabi dito ni My Destiny, ang sabi niya, proud ako sa aking mga magulang. Ayan, kung ito yung parang isang sinabi ng isang anak, parang message niya sa kanyang magulang. Proud ako sa aking mga magulang dahil napalaki kami ng maayos, na may takot sa Diyos at marunong makitungo sa kapwa kahit saan magpunta. Sa kabila ng kahirapan, maayos nila kaming napalaki, kaya thankful ako sa kanila. Ang sarap marinig nun sa anak. Kasi 'di ba, may mga anak na parang reklamador pa, o reklamador ng taon, na parang, mama bakit ito na naman tayo, ito na naman. Pero ito yung comment ni My Destiny na parang na-appreciate niya yung kanyang magulang sa kabila ng kahirapan. O 'di ba, sobrang nakaka-touch ito. I love it. Sabi naman dito ni Ethel Amor, ang gusto niya sabihin sa kaniyang nanay, thank you, mommy, kasi nandyan ka palagi. Kinakaya at kakayanin mo lahat ng pagsubok na dumarating. Ba't ako naiiyak? Para sa akin ba to? Hoy, first episode pa lang to, may pag-iyak na ako. Hindi na-touch ako. 'Di ba? Thank you, mommy, kasi andyan ka palagi, kinakaya at kakayanin mo lahat ng pagsubok sa dumarating. Parang I feel yung message na to para sa mga single mom. 'Di ba? Yung mga single mom na hindi biro maging nanay, hindi biro maging tatay, pero they're doing their best para sa kanilang mga anak. Diba? Saludo ako sa mga single mom kasi hindi po biro. Promise, diba? Hindi talaga siya biro. Ako nga na may partner, hirap na. Paano pa pag single mom ka, diba? Kaya na-feel ko yung sinabi ni Ethel. Oo, pero pababalikan ko yung luha ko. Sayang yung eyeliner. Eto naman sabi ni Ivy, the best na magulang. Tinag ako si DJ Mama Colleen. Hindi ako yung mama mo. Eto naman, sabi dito ni Dory, ang gusto niya sabihin sa kanyang nanay, thank you lang. Eto si Jane, sabi niya dito, ang sasabihin niya daw is, Mama, I love you. You're the best mama ever. Sabi naman ni Erlyn Piano, Mama, salamat, lagi kang nandito para sa aming magkakapatid. At sabi naman ni Colleen, uy, katukayo ko to. Oo. Sabi ni Colleen, gusto kong marinig sa mga anak ko na lalaki silang maayos at mabuting tao, natuto pa rin nila yung mga pangarap na naisin nila. Alam mo, eto naman talaga yung pangarap talaga ng mga magulang. Oo, kumbaga, ang reward sa aming mga magulang is yung, alam mo yon, maging mabuting anak or mabuting tao yung anak nila, yung matupad nila yung mga pangarap nila, kasi lahat naman ginagawa naman talaga natin for our kids. O, diba? So, yun yung mga comments tungkol sa ano ba yung gusto na marinig. Ayan, para sa mga magulang. Now, let's move on to the question. What are the things that a child wants to hear
from their parents. So, tinanong naman natin yung mga anak kung ano nga ba yung gusto nilang marinig sa kanilang magulang. At magugulat ka sa mga comment nila. Katulad ni Torres Maylene, all I want to hear is, quote unquote, anak, salamat sa kabutihan mo sa ating pamilya, sa amin ng mga kapatid mo at ng mga relatives mo. Unquote. But I know I will never hear that because my family is broken. And I never feel the love of my father. All I know is that I am just an ATM. Oh my God! Oo, maraming makakarelate dito. Yung feeling, ginagawa lang silang ATM ng magulang. Yung feeling na parang, pinalaki mo ba ako, pinag-aral mo ko para pagdating ng araw, gagawin nyo akong ATM. Naku, pwede natin gawing next topic yan. Maraming makaka-relate dyan. Oo, na para bang, kasi di ba may mga kasabihan tayo na ang anak walang obligasyon sa magulang. Pero para kasing ang eksena ni Torres, siya bilang anak, may obligasyon siya na, next topic na lang yan, B! Maraming nakaka-relate dyan. Oo, next topic na lang yan, ha? Pero, isang mahigpit na yakap para sa'yo, Maylene. Sabi naman dito ni Lia, sabi niya, ang gusto niyang marinig ay, sorry, pagbabawi sa lahat niyang pagkukulang. Pero sabi niya, kaso malabo na atang mangyari kasi kinalimutan na ata ako. Pero ang daming hugot ng ating mga bebe ko dito. Oo. Ito naman sabi ni Maha, that everything and every failure is okay and malalampasan din whatever struggle you're dealing with, pray lang. Para naman dito, ang gustong marinig ng isa pang nag-comment, proud ako sa'yo, anak. Yung tipong, sa ibang tao mo pa marinig ang mga katagang yan. Ibang tao, ibang lahi, ibang magulang at ibang lugar. With broken heart po na emoji. Yun yung nakakalungkot na parang we're asking, parang gusto nating makarinig ng compliment from our loved ones, yung mga taong close to us, pero wala man lang tayo marinig na compliment, minsan sermon pa, oo, diba, minsan, wala ka bang sahod ngayon? Ibang ang topic yun, sa ibang araw na yun. Diba, pero, yun, nasaktan ako para sa sinabi mo, but again, someday, malay mo marinig naman natin sa magulang. Kausapin mo na lang, B. Oo. Eto, last na lang, sabi dito ni Donna Rose, yung tipong, pantay sana ang tingin sa aming magkakapatid. Ako! Oo, ito yung pumapasok yung favoritism, ito yung may mga nagre-rebelde dahil hindi daw pantay yung pagtingin, so nagiging unfair. So, pero yun nga ang gusto marinig ng isang anak na nag-comment. So, yan na nga po yung mga nag-comment sa ating pagtatanong kung ano nga ba yung gusto nilang marinig or gusto nilang sabihin sa kanilang anak at sa magulang. So anyway, alam nyo mga bebe ko, no, proud, isang salita lang yan, pero aminin natin, big word yan. Kapag sinabi mo yan sa mga mahal mo sa buhay, iba yung impact niyan sa buhay nila. So sana, no, sabihin mo ngayon sa nanay mo, kung na-appreciate mo siya, sabihin mo yan ngayon. Sa anak mo, wag mo kalilimutan na kahit magulang ka, iparamdam mo sa kanila everyday how proud kayo sa kanila. Kasi ulitin ko lang, life is too short. Hindi natin alam kung masasabi pa natin yan bukas, kasi baka huli na ang lahat. So habang nakakausap mo pa at kaya mo pang kausapin yung anak mo or yung magulang mo, kausapin mo na. Again, one word pero malaki ang impact niyan. Ngayon naman, ang tanong natin, ano yung bagay or what makes you proud sa iyong anak? Kapag ka nakapagbibigay lang ba ng first sahod? At paano mo nasasabi ito sa iyong anak? Alam nyo, siguro isa po sa struggle ng mga magulang, yung hindi nila ma-express minsan, lalo na pag teenager na yung anak nila, hindi nila ma-express minsan yung gusto nilang i-express sa anak nila. Kasi pwedeng nahihiya, pwedeng feeling nila, magulang ako parang dapat ang magsabi niyo yung anak ko. Pero ikaw, paano mo nasasabi yung mga words na yun sa mga anak mo? So anyway, sabi dito ni LJ Solito, sobrang proud ako sa 3 kong anak. Kahit ano pa ang differences ng bawat isa sa kanila. Walang perpektong anak at wala ding perpektong magulang. I love it. Kasi may mga magulang na perfect, char.
May mga magulang na hindi maamin na may kasalanan sila. Yung tipong, ba't ako magsasorry? Ako ang magulang. Ay! Sabi naman dito ni Luel Puruganan, sa lahat ng ginagawa niya, nakasuporta ako kung anong gusto niyang gawin at maging in the future. Sa lahat ng achievements and failures niya, hindi ako nawawala ng words of wisdom and encouragement sa kanya. Lahat ng gustuhin niya, as long as kaya naming ibigay, ibinibigay namin. Sa lahat ng daang tatahakin niya, lagi akong nasa likod niya at never siyang i-discourage. Wow! Yan, as a supportive parents, Luel. Tama yan. Alam nyo, ang mga kabataan kasi ngayon, hindi naman sa imo yung iba, diba? Minsan kailangan din talaga nila ng support from the parents. Kasi minsan, kailan ba nagre-rebelde ang mga bata? Kapag wala silang makuhang support sa kanilang mga magulang. So, maganda yung ginagawa mo, Luel, na syempre sinusuportahan mo kung ano ang gusto ng anak mo. Hindi lang basta suporta, kundi ginagabayan sila. Sabi naman ni Cheche Baldivino, kapag alam ko na sinusunod niya mga payo, turo at pangaral namin sa kanya, dahil nafe-feel namin na napapalaki namin siya ng tama. Nakaka-proud yun bilang magulang dahil alam mong isa sa puso niya ang bawat sinasabi namin sa kanya. Alam niya na para din sa kanya ang mga yon. Palagi pa siyang nakaka-appreciate kahit maliit na bagay. I'm always proud of you, girl. Sa Chico Baldivino, may pagtag. Eto, last na. Eto, napakaganda nito. Kasi minsan naging trending topic na rin ito, 'di ba? Kung susuportahan mo ba yung anak mo kapag ganito siya. Pero nakakatuwa kasi si Kinilyn, sabi niya, kahit gay ang anak ko, hindi ko kinakahiya. Pag may nagtatanong sa akin kung ilan na anak ko, sasabihin kong 3 lalaki, 1 babae at 1 bakla. Proud and loud to say that kasi walang rason para ikahiya as long as wala siyang taong tinatapakan. Oh! Maraming salamat dahil proud ka. At ako for me ewan ko lang wala naman talaga dapat ikahiya, 'di ba? Kung bakla ang anak mo at yun yung talagang choice niya, bakit natin pipigilan pa? Although, syempre, hindi natin madi-discount yung fact na may mga kanya-kanya tayong paniniwala. But ako, si Mama Colleen, okay lang, 'di ba? As long as good citizen siya of the Philippines. So, diba? All goods na tayo dyan. So, that's it. Ang mga proud messages ng ating mga magulang para sa kanilang mga anak. And maraming salamat po sa mga nag-comment ng kanilang mga entry. So, yun. Maraming salamat po. And now, let's move on to our next segment. Mama Colleen, paano ba to? Ito yung mga questions na pwede nyong ibato kay Mama Colleen. Sasaluhin ko yan, o diba? Wag lang may paso, masakit. Wala yung joke ko. Ayan, hindi. May mga questions kayo, pwede kayong magtanong kay Mama Colleen sa hashtag Mama Colleen, paano ba to? Sa ating social media. Ito na, sabihin ko na yung social media. Okay na. Ayan, sabihin ko na yung social media, hindi ko na patatagalin pa. O diba? Pwede nyo po kaming sundan sa aming social media accounts at Mama Mo Colleen. Ganun lang kasimple. Mama Mo Colleen. MAMAMO-COLLEEN. Mama Mo Colleen. Magkakaroon po kami ng mga posting dyan ng Mama Colleen, paano ba to? Magtanong ka lang, anything under the sun. Sasagutin natin yan sa mga susunod na episode. Kasi who knows, yung tanong mo ang masagot ng mama mo. Promise! Hindi kita huhusgahan. Oo, kasi hindi naman tayo judge. Oo, bagkos ikaw ay aking dadamayan, handa kong sagutin yung mga katanungan mo tungkol sa mga paano questions mo in life. Ano ba yung mga tipo ng tanong? It can be, paano ba makipagjowa? Paano ba kalimutan si ex? Si ex na sumama sa iba. Paano ba yumaman? Wow! Basta anything. Paano ba magluto ng chop suey? Pati yun, oo. Paano ba? Basta lahat ng paano mo sa buhay, readyng sagutin yan ng mama mo. O, diba? At mapapakinggan nga po yan every Friday dito sa Mama Mo Colleen Podcast. So anyway, eto na nga sa ating first paano ba to, Mama Colleen? Eto na, kasi kanina nakita natin yung message
ng isang nag-comment na parang ang gusto niyang marinig sa kaniyang magulang ay yung salitang sorry. Or gusto niyang marinig na babawi ako sa aking pagkukulang. Pero sabi niya, malabo na mangyari kasi kinalimutan na ata ako. So, nag-send ako sa kanya ng message kung okay lang ba na i-share niya sa akin kung ano ba yung kanyang pinagdadaanan. So, eto na, basahin natin. Alright? Mula sa ating bebe ko na paano ba to Mama Colleen. Ang kwento niya po, sabi niya dito, since birth, hindi ko po nakasama ang father ko. In short, broken family. 6 months ako na naghiwalay sila ng nanay ko. May unang pamilya yung tatay ko sa Iloilo, and by the way, taga Isabela Negros Occidental po ako. At ang tatay ko naman po ay taga Iloilo, isa siyang army. Nung na-assign siya sa lugar namin sa Kapihan, sila nagkita ng nanay ko at nagkakilala. Pero hindi ko na po i-detail pa kung paano sila nagkakilala. In short, almost 20 years kong hindi nakita at nakilala ang tatay ko. Then one day, merong nag-message sa live-in partner ko na kapatid ko nga daw siya sa side ng father. Matagal na daw nila akong gusto makita kaya piniem niya ako para sa pag-uwi niya galing ibang bansa para magkita daw po kami. Pumayag ako. Kasama ko naman ang live-in partner ko sa pagpunta doon. Masaya ako na nakita ko siya. Pero isang sana lang ang sinabi ko sa sarili ko pagkatapos naming magkita. Sana hindi na lang. Kasi masaya naman ako lumaki ng walang tatay at hindi pinaramdam sa akin yun ng mga kapatid ko sa side ng mother ko. Never nilang siniraan yung tatay ko sa akin habang lumalaki ako. Hindi ko naisipan ng masama ang tatay ko bakit iniwan niya ako. Nagkaroon ako ng galit at insecurity sa katawan ko after naming magkita. Akala ko magiging okay na maging regular na yung kamustahan namin. Pero Mama Colleen, ako paminsan ang humihingi ng pasuyo para makausap at makamusta siya. Hindi ko man lang naramdaman na masaya siya na nakita niya ako. Tinatanggi pa niya ako. Lalo na nung kasal namin ng partner ko. Hindi ko expect na magpapadala siya ng pera. Well, wala naman po akong intensyon na manghingi sa kanya. Pero lalo akong nasaktan. Kasi nakita ko sa relatives sa receiving money form ang nakalagay, pamangkin. Hindi ko alam bakit kailangan pa niya akong itago. Nakita naman ako ng asawa at mga anak niya. Yun na sana hanggang ngayon hindi ako makamove on. Kasi after nang nakita namin at nung kasal ko, ang nangyari, wala na. Hindi ko na siya nakausap. Although nakikita ko yung mga post ng anak niya, pero siya hindi na mismo. So yun yung paano ba to, Mama Colleen. Alam mo, sa nag-send sa atin na bebe ko, 'di ba sabi nga niya kanina, gusto niya marinig yung sorry, gusto niya marinig niya yung anak babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Nagkita na nga sila pero kabaliktaran yung naranasan niya. Na parang ngayon nagsisisi siya kung bakit nagkita pa sila. Naiintindihan ko yung frustrations, naiintindihan ko yung galit. Kasi excited ka diba? Na parang ang ina-expect natin pag nagkita kayo after 20 years, anak! May pa-slow-mo pa. Anak! Charot lang. Hindi, pinapatawa lang natin yung bebe ko Pero yun yung gustong ina-expect niya. Pero again, kabaliktaran, yung excitement niya nag-die down kasi parang instead na magkakamustahan sila kasi it's been 20 years, instead na nung kasal pupunta or talagang, 'di ba, yung tatayo talagang bilang ama bilang wala siya nung 20 years. Pero wala pala. So, I feel you. Pero siguro sadyang may mga bagay na hindi na natin control. So, ibig ko sabihin, hayaan mo na. Siguro madali para kay Mama Colleen na sabihin na hayaan mo na. Pero walang other words kundi yun na lang And let's accept the fact na may tatay ka pero hanggang dun na lang yun. Let's accept the fact na hindi ka tanggap or talagang may sarili na siyang buhay. Yun yung masakit. Pero gano'n na lang, tuloy na lang ang buhay. And wag ka na lang siguro magalit sa kanya. Siguro he has reasons. And siguro gano'n lang din talaga ang buhay. May mga bagay na hindi na kailangan ng explanation. So, ikaw,
isipin mo na lang na at least nakilala mo yung tatay mo. Marami sa atin hindi nila nakilala ang tatay nila kahit ilang taon na yung nakalipas. So siguro yung gift na lang sa'yo is nakilala mo siya kahit papaano. Na kahit papaano yung puzzle na meron ka, dati may missing puzzle, ngayon kahit papaano nabuo na. Siguro, ngayon na mag-aasawa ka na, ngayong may asawa ka na at may pamilya ka na, try mo na lang i-achieve yung pangarap mo na maging buo ang pamilya mo hanggang dulo at hindi maranasan ng mga anak mo yung naranasan mo. Use your pain to be your strength. Akala kasi natin pagka broken tayo, parang sad girl na tayo eh. 'Di ba? Pag broken tayo, feeling natin ang waste ng buhay natin. But no. Lagi mo tatandaan, etong pain na pinagdadaanan mo, you can use this as a power for you to become a better version of yourself. Use this as a power para mas pagbutihin mo yung buhay mo sa mga darating na panahon. Hindi na natin hawak yung past eh. Hindi na natin hawak kung ano yung gustong mangyari ng tatay mo eh. So instead, ngayon na may pamilya ka na, ang goal mo na lang is maging okay ito. Whatever happened in the past with your father, tuldo ka na lang natin. And let's move on to the next chapter of our life. So yun lang. And mahigpit na yakap sa mga katulad na may mga pinagdadaanan katulad ng bebe ko. And once again, sa Mama Colleen, paano ba to? Kung gusto mo rin na ikaw ay makausap or ma-heart to heart ni Mama Colleen, tara, punta ka na sa social media namin at Mama Mo Colleen and usap tayo sa mga paano ba to moments mo. And there you have it for our first episode. Sana po nag-enjoy kayo at sana po may natutunan kayo sa mama mo. O diba, the next time na may nagtanong sa'yo, sinong mama mo doon? Siyempre si Mama Colleen, diba? Ayan, at i-chika mo na sa mga kapitbahay ninyo, sa mga kaibigan ninyo, kung kani-kanino pa, i-chismis nyo na, imarites nyo na po na meron ng Mama Mo Colleen Podcast here on Spotify. Ayan, gusto ko nga makakwentuhan kayo, magkamustahan tayo, magkwentuhan tayo every Friday, 6 p.m. here on Spotify. Let's go! Alright? So, yeah, ayan na po, i-follow na po kami sa aming social media accounts. And again, kung gusto mong mabida kita next episode, again, mag-comment lamang po sa @Mama Mo Colleen. So, once again, maraming salamat po and marami pa tayong pagsasamahan. And again, maraming salamat din sa mga sumunod dito po sa Spotify para mapakinggan ang ating first ever episode ng Mama Mo Colleen Podcast. Thank you so much, everybody. And until next episode, heart. Mwah! Bebe ko, i-click mo na yung notification bell at i-follow ang Mama Mo Colleen Podcast here on Spotify para updated ka sa aking latest episodes. I-follow at like mo na rin ako sa aking FB, IG, and TikTok at Mama Mo Colleen. Palambing din mga bebe ko, subscribe ka na sa aming YouTube channel, Podcast, para sa clips at full video episodes naman sa aking official channel, Colleen's World. Magsama-sama tayo muli sa susunod na Biyernes, 6 p.m. here on Spotify. Heart mga bebe ko!